Tinutukan ng ilang House officials ang ikalawang pagdinig ng Senate Committee on Electoral Reforms and People's Participation kaugnay ng signature campaign para sa People's Initiative upang amyendahan ang saligang batas. At anila, nagsasayang lang ng oras ang mga kapwa mambabatas. Giit ng mga ito, wala namang napatunayang may bigayan ng salapi kaugnay ng kampanya. Pero narinig nyo naman po, wala naman pong pamimigay na pera na nangyari. Narinig nyo po yung mga kapitan, yung governor ng Davao del Norte, si Governor Edwin. So wala pong ginamit ang national agencies na yung DSWD, wala pong nagamit talaga. Kaya huwag na po tayo mag-aksaya ng oras. Batay naman kay House Deputy Speaker at Quezon 2nd District Representative David J.J. Suarez, mas dapat pang pinaglaanan ng panahon at effort ang pagtulong sa mga biktima ng kalamidad sa Davao Region. Ang nangyaring hearing sa Davao ay isang malaking aksaya ng oras at panahon. Sana ibinuhos na lang nila yung pagkakataon na pumunta sila sa Davao na tumulong doon sa mga nasalanta ng bagyo. Again, sa pangalawang pagkakataon, wala po silang napatunayan na merong tumanggap ng anumang halaga dito sa People's Initiative. Panawagan pa ng mga ito, pagtuunan na lang ng pansin ang Resolution of both Houses No. 6. Layo nitong amyendahan ang economic provisions ng 1987 Philippine Constitution. Sa paparating na linggo, nakatakda na itong dinggin sa isang subcommittee ng Senado ayon kay Senate President Juan Miguel Zubiri. Kaya ang pakiusap ko sa mga kaibigan nating senador, tutukan nyo yung RBH 6 dahil dito nakatuon ang kaunlaran ng ating bansa. Ito ang napagkasundoan natin kasama ng ating Pangulo at umaasa ako sa araw ng Lunes. Umpisa na po ito ng Senado. So, sana po, tigilan na natin ito. We have to focus on RBH number 6. Umigting ang tensyon sa pagitan ng dalawang kapulungan ng Kongreso bunsod ng mga kontrobersya sa People's Initiative Campaign. Inaakusahan ng Kamara at liderato nito ang nasa likod ng kampanya. Rosa Licoz, UNTV News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan.